Kamusta mga tol? Hanep si Victor Wembanyama ngayon mga tol, no? Alien mode eh. Sa logo, tumitira ng 3 points career high, 50 points pa ginawa. Bay, tirahin na natin yan. Pero bago yan, hatsara muna tayo, focus lang sa goal. Okay game, sa last 3 games si Wembanyama mga tol, tumira siya ng total 20 out of 37 sa 3 points, 54.1%. Ang taas, hype na yan. Yung palagi ko sinasabihin na, huwag kang tumira sa 3 points tol. Ayan, tinan mo, tira pa rin ng tira. Pinahiya ako pumapasok mga tira ngayon eh. Laban sa Utah Jazz, 24 points, 16 rebounds, 7 butata, 8 out of 15 sa field goals at 6 out of 9 sa 3 points. Nice! Laban naman sa Sacramento Kings, 34 points, 14 rebounds, 6 assists, 1 steal at 3 butata, 13 out of 22 sa field goals at 6 out of 12 naman sa 3 points. Nice na naman! At ito yung laro kahapon, no? Laban sa Washington Wizards, career high 50 points ang ginawa, alien mode talaga eh. Meron pang 6 rebounds, 2 assists, 1 steal at 3 butata, 18 out of 29 sa field goals. Ang taas, no? At 8 out of 16 sa 3 points. Aba, yan yung pinakamarami na shoot niya sa 3 points sa buong karir niya. Ito yung laban sa Utah Jazz. Sa larong ito mga tol, no? Unang-unang tikada pa lang niya ay ang kagad sa may 3 points kagad eh, oh. Ay, tinira na nga for 3. Patay ka dyan. Tinan niya, bantay mga tol, oh. Ang layo pa sa ring pero madikit na kagad yung depensa. Ayan, nag-feeling unicorn pa nga, oh. Ayun, tumulak. Sabay step back jumper sa 3 points for 3. Patay na naman. Unang 4 na shoot niya rito mga tol, puro 3 points lahat. Kahit sa fast break, 3 points tinitira eh. Ayan, kumpiyansa o sa corner, tinira na kagad for 3. Patay ka dyan. Ayan, bababa sila pero naagaw nila yung bola eh, oh. Naging 5-on-4 fast break tuloy. Ipinasa naman kagad ni Rondo. Open na naman, kita na naman ang bakal for 3. Patay na naman. Mga tol, yung Utah Jazz matatangkad yan ha. Dalawang 7-footer nila sa loob. Pero parang ang lead kapag katabi nila si Wembanyama. Ayan, hinadop sa kanya. Nako, tinan mo, narito yung depensa. Hindi nag-switch, tinira na nga kagad for 3 na naman. Patay na naman. Ayan, halos pares lang talaga to eh. Tinan niyo screen ni Rondo mga tol, ang gulang eh, no? Unwari, hindi niya hinawakan, pero hinawakan naman talaga niya. Nakita tuloy yung Wemby ang bakal, for 3, patay na naman. Eto, high post naman siya, 7-footer yung bantay niya dyan ha. Tinan niyo, galaw mga tol, ang ganda talaga oh. Tapos biglang sexy layup, nice naman. Eto, ang ganda nito, si Lauri Markkanen, eto tumira ng 3 points, 7-footer yan mga tol, matangkad yan ha. Pero yan, kita niyo, naabot pa rin, naabot na pa rin yung Wembanyama, ang haba eh. Ayun, pasa naman ni Rondo ngayon, lagpas naman ng konti yung layup, pero naawa pa nga. Bihira lang kahit sa NBA mga tol, yung mga nakakabutata ng mga jumpers sa mga 7-footer, mataas na yun eh. Pero si Wembanyama, ginawang pulutan ng mga 7-footer, ayan o, baon sa pansitan. Okay pa isa, pick and pop si Lauri Markkanen, ang ganda na pass sa kanya. Ayan, kitang-kita ang bakal, diba? Libre na yan eh. Libre yan kung hindi alien yung sasabay, alien yung sumabay. Ayan, inaabot pa nga o, baon sa pansitan. Parang medyo nakakatakot tuloy tumira kapag nandiyan sa loob si Wembanyama eh, no? O yan, taas kamay kagad ha. Hindi makatira o bigla ipinasa kay Kajot. Tirang takot, baon sa pansitan. Kahit tirang takot, inaabot hanip eh, no? 7 butata ang ginawa niya rito mga tol laban sa Utah Jazz ha. Kahit si kabayan Noldic Clarkson, ayan, lumeap, baon sa pansitan. Mga wala kasing kadala-dala to mga Utah Jazz na to eh. Ayan, tinira pa rin, baon sa pansitan. Pero agawang buko, nakakuha na naman nila. Bigla sumulpa si Wembanyama, taas kamay pa. Nice oh. Si Aaron na lang niya in-adjust, baon sa pansitan. Eh, biro to, bahala kayo dyan. Nakakuha pa nga ng Spurs yung bola. Crucial yan. Last 1 minute sa 4th quarter yan. Medyo nakahabol pa eh. At nakakuha rin siya rito ng 16 na rebounds. 16 mga tol. Ang paboritong number ni Josh Markkanen, binakasot na siya oh. Pero wala, matangkad talaga. Mahaba pa. Natabik na nga niya. O ito pa isa. Binuwayan na kagad ni Rondo. Eh siya nare-rebound oh. Tingnan niya mga tol. Tinaas niya kagad yung kamay niya bago pa siya tumalon, diba? Kaya yan, natabik na naman nga niya oh. Libre tuloy yung kakampi niya for 3. Tungkap naman yan. Ayun, 24 points, 6 out of 9 sa 3 points, 16 rebounds at 7 butata si Wembanyama sa larong ito. Pero talo yung Spurs dito ha, 110-111. Tapos laban naman sa Kings, ang kabantayan naman niya rito si Sabonis naman. Pero yan, kumpiyansa talaga ngayon sa 3 points eh, no? For 3, patay ka dyan. Dalawang sunod dyan mga tol, fast break 3 points, binitawan niya, bumababa kasi kagad sa Sabonis, eh naiwanan tuloy siya oh. Pagpasa kanya, layo pa, tinira na, mula ako ba, kumalog, tumalbog, pumasok. O ito nga, tinan mo, siya yung nagbaba rito eh. Dikitan mo na kagad tol, kumpiyansa na yan, ay pandikitan eh. O wala natin mo, titira, layo na yan no? 5 points na yan sa PBA, ganyan kalayo eh. Ayan, 4-5, patay ka dyan. Tira ng tira sa 3 points, 12 beses tumira sa 3 points sa larong ito ha. Kaya kita nyo, ang layo ulit diba? Lang ayan, 5 points na naman sa PBA, ganyan kalayo. 4-5, patay na naman. Tapos ito, silang dalawa naman ni Rondo. Pick and pop ang ginawa niya oh. Kumpiyansa nga kasi siya ngayon eh. Behind the back pass pa yung ginawa ni Rondo. Nice, tingnan nyo ang taas ng release mga tol. Walang niya, hindi mo talaga mabubutata eh, no? Yan, 4-3, patay ka dyan. 6 na 3 points na naman yung shoot na rito mga tol. Eh naman, nakakuha nila yung rebound. Syempre ganyan, iibit muna sa loob ng depensa, diba? Nandun pa sila sa loob eh. Ipinasa naman kagad ni Rondo. Wala na talaga, hindi mo talaga abutin ng tira. Mataas talaga eh, 4-3, patay na naman.
Tapos ito naman, nadala siya palabas si Sabonin. Tingnan mo, tulak siya ng tulak sa Sabonin eh. Medyo malayo yan mga tol ha. Tingnan nyo ginawa niya ha. Wala ka talaga magagawa. Tatakpan mo na lang talaga yung mukha niya. Yun lang talaga yung pwede mong gawin kasi nga hindi mo maaabot yung tira niya, mataas nga kasi. Yan na nga oh, patay ka dyan. Ito mga tol, tingnan nyo mabuti tong play na to ha. Kasi kung ako lang masusunod kay Mabayayaman, 80% of the time, ganito palagi gagawin ng Mabayayaman. I-screen na siya tapos kumat siya. Ayan no. Kasi kapag napasahan siya sa ganyan kalalim mga tol, wala na. Napakahirap na bantayan yan. Tangkad-tangkad yan eh. O yan na nga, tingnan nyo, halos isubo na lang yung bola sa ring eh. Pero yung mga pick and roll na ganito mga tol, okay lang din sa akin yung ganyan eh. Again, ang advantage kasi niya talaga nasa loob, diba? Pag napasaan siya ng ganyan, ilista mo na yan, laki-laki niyan eh. O yan pa isa, pick and roll, tingnan niya saan niya tinanggap ang bola. Yan, kahit just may free throw, okay na okay talaga sa akin yung ganyan. Kasi wala nang makakapigil kung jumamper siya dyan, hindi pa niya kailangan mag-dribble, titira na lang niya, pwede na yung ganun. At the same time mga tol, kapag nasa loob siya, yung advantage siya sa rebounds, diba? Andun talaga palagi eh. Kaya kita nyo naman, ang haba talaga, nakuha pa nga niya oh. Wala ka talaga makagawa sa ganyan. Naka-4 na offensive rebound siya rito mga tol ha. And tinutulak-tulak pa nga siya ni Sabonin no. Pero mas mahaba, mas matangkad, mas malaki ang manoy. Ayun, natalo lang nga sa rebound. Put back, dak. Ayan pa isa, galing siya sa malayo oh. Sinilaksak ni Castillo, lumea, pula yan. Pero ayan na naman siya oh, para matanda na nakikipaglaro sa bata. Ang laki talaga eh. Tapos nakatatlong butata siya rito mga tol ha. Ayan, kinaldag pa nga siya ni Sabonin no. Pero taas kamay pa rin siya, nice. Ayun, nakapeki pa nga, nice na naman. Pero sinapian ni si Kuragi, humabol pa, baos pasitan. Napansin niyo ba yung taas kamay mga tol? Yan yung dati ko pa sinasabi sa inyo, diba? Tingnan siya Mabayaman no. Dalawang kamay pa yung nakatas ka agad bago tumalon. Ayan, kinaldag na naman siya. Pero may pangalawang talon pa oh, baos pasitan. Okay pa, tingnan nyo kasi mabuti mga tol ha. Tutulong siya sa depensa, ang layo pa niya, diba? Pero nakataas na kagad yung dalawang kamay niya. Tingnan nyo kakampi niya, walang nakataas kahit isa eh, no? Siya lang nakataas eh. Yan ganyan mga tol, panigurado, pinractice talaga mabuti kayong Mabayayaman yan eh. Kaya matik na, tumataas yung kamay niya eh. Kaya kahit konting talon lang yung gawin niya, nabubutata pa rin niya eh, no? Baons pansitan. Tapos nakakuha pa siya, 40 rebounds, ang dami no? O ayan yung isa, tinira na, ayan siya sa gitna oh, easy rebound na yan. 7-3 na yan mga tol ha, pero bumabakasot pa rin, eh tingnan mo oh. Wala na, konting talon na talaga kailangan niya gawin eh. Sa kanya na kagad yung bola eh. Ayun, 34 points siya rito mga tol ha. 14 rebounds, 6 assists at 3 blocks pa. Pero importante ron, 13 out of 22 sa field goals mataas 59%. At 6 out of 12 sa 3 points mataas din 50% din eh. Tapos laban naman sa Wizards kung saan nag-career high nga siya, 50 points nga ginawa hanip eh no. Puro 3 points naman, ayan pick and pop. Kahit mag-rotate ka pa, lit mo eh, may magagawa ka ba? 4-3, patay ka dyan. Ewan ko ba kung ano nakain to yung Mabayayaman, biglang tumaas talaga yung kumpiyansa sa 3 points eh. Ayan, umeki pa muna, nagdalawang isip pa. Si Alex sa rin bantay niyan, mga tol, 7-footer yan ha. Pero mukhang malit eh no. Ayan, 4-3, patay ka dyan. Kapag lagi pumapasok ang mga 3 points yung Mabayayaman, mga tol, talaga problema talaga to sa kalaban eh. Kasi ang taas talaga na release niya, malabo mo talaga mabutata eh no. Ayan, 4-3, patay ka dyan. Eh, yung point guard nila, si Rodo pa, di ba siya palagi may ako ng bola, tsaka tagapasa. Ang bilis tuloy na nakakarating ng bola kay Mabayayaman. Eh, kita na naman baka, 14 na naman, patay na naman. Grabe conception talaga to, mga tol. Eh, tinan mo, si Alexander Asar na nga eh. Hindi mo naman masisisi kasi para sa akin, tama naman talaga yung pwesto niya sa depensa, nakatas pa yung kamay niya. Eh, ang layo na tinitirahan ng Mabayayaman eh, na wala ka talagang magagawa, patay ka dyan. O yan pa isa, si Rondo na naman may hawak, pick and pop na naman sila. Again mga tol, kahit mag-rotate sa kanya ang depensa, ano bahit niya mag-rotate? Maliit yan eh. Eh 7-footer nga, hindi maabot-abot, eh yan pa kaya. Ayan, 4-3 na naman, patay na naman. Ang lupet, may Mabayayaman dito mga tol. Ayan pa, napa-under the screen pa nga si Alexander Asar. Ayan, naaasar na nga, hindi niya maabot-abot eh. 4-3, patay na naman. Yan malamang ang dahilan mga tol kung bakit ang Spurs, kahit puro baldug pa sa 3 points si Wemby sa mga unang laro niya, pinapatira pa rin palagi eh, no? O yan pa, ang layo niya eh, 4-3, patay ka dyan. Walang magawa ang depensa kanya rito mga tol. Lalo na to si Alex Asar, Asar talon na nga eh. Ayan, good defense na kasi siya eh, pero pumasok pa rin eh, oh. O yan pa isa, galing na naman sa labas, sumalaksak. Again mga tol, good defense na talaga yung nagagawa ni Alex Asar dito eh. Pero no match siya, nung tumalo na, ang tangkad kasi eh, layup yan. Kaya hindi ko rin talaga masabi na ay wala kasing kwenta yung depensa eh, no? Kaya siguro naka 50 points to. Hindi ganun eh. Maayos talaga yung depensa ni Alexander Asar. Asar talo lang talaga kasi mas matangkad sa kanya. Ayan no, patay ka dyan. O yan pa isa, napaswitch na ko po ang lit ng bantay. Yung laban sa OKC mga tol, naalala nyo ba? Dumodouble team kagad sila kapag ganyan. Pero itong Wizards, pinapabayaan lang kasi eh. Tinirahan na nga, patay ka dyan. Ang dami na shoot ng Mabayayaman dito mga tol, 18 na shoot niya rito eh. O yan, inbound o, titira na, ay peki pala. Ayun, tsaka tinira, pati ako na peki, papanda yan. O yan pa isa, mainit na kanina mga tol sa 3 points, diba? Kaya lumapit naman kagad si Alexander Asar. Baka tirahan na naman kasi siya, ayun, nadali tuloy siya sa Made in China. Nakasalaksak tuloy, tumabi na kayo dyan, dak.
O yan, pakita niya, baliktad eh, no? Tingnan mo, si Rondo yung nag-hand-off. Imbis na si Wemby mag-screen, tsaka mag-hand-off kay Rondo, baliktad eh. Ayan, nakabuelo tuloy. Natapik naman niya, pero nakakuha niya uli. Easy tupos tuloy yan. O, ito pa, isa. Yung shota naman ni Taylor Swift nagbabatay sa kanya, galing din sa labas, ha? Hindi naman sinalubong kagad ng depensa, nakabuelo tuloy. Dak-dak, ay sumabit pa nga sa ring. O, yan pa, napansin niyo ba mga tol? Parang tumaba ng konti yung shota ni Taylor Swift eh. O, yun, sinabayan pa nga si Wembayaman, full counted pa nga. Tapos nakatatlong buta tapos siya rito, mga tol. Ayan o, baos pansitan. Fast break ang Spurs, ayan siya sa gitna. Tingnan mo, hinarangan na kakagad siya eh, no? Ayun, hinila pa nga swimming pool yung kamay niya eh, oh. Pero wala, hindi nakita ng referee, pero sa kanya pa rin yung rebound. Put back, dak. Basta meron pumasok sa loob, mga tol, expect mo palagi, papasok rin palagi sa loob si Wembayaman para tumulong. Akala nito, lusot na eh, nasa likod pala eh, oh, baos pasitan. O yan pa, swimming pool, nagmamadali. Bigla sa malaksak, bilisan, baos pasitan. Ayun, 50 points, 5 rebounds, 2 assists, at 3 buta tayo nakakuha niya rito. 18 out of 29 sa field goals, ang lupit eh. At 8 out of 16 sa 3 points, career high niya yung sa puntos, mga tol, at pinakamarami rin 3 points sa isang laro. So ayun mga tol, no, palagi ko sinasabi dati na wag dapat tumira ng 3 points Wembayaman, di ba? At kahit na mainit pa siya sa 3 points itong mga nakaraan 3 laro, ganun pa rin talaga sasabihin ko eh. Wag siya palagi dapat tumira ng 3 points kasi kung ang balak talaga ng Spurs kay Wembayaman gawin siya 3-pointer, mangyayari talaga dyan, minsan mamalasin talaga siya eh. At hindi lang ako nagsasabi ng ganun mga tol, ito nga, kahit si Shaquille sa isang interview, di ba? Ang sabi niya ron, magaling daw talaga si Wembayaman. But I don't really think you can be dominant when you shoot jumpers a lot. I think if he was an inside player at 7'5", he will be dominant, but when you shoot jumpers, you're always going to go up and down. O diba, hindi na ako may sabi niya na Shaquille na yan, na kaya English eh. O yan na panghimagas, mga leke, mga hitar ni Wemby.